Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Um, Kami po ay galing pa ng Taguig. Okay. At ayokong ma-miss yung time na to. And ako po ay lubos na nagpapasalamat po kay Bishop, kay Kuya Jimmy kung tawagin namin, at kay Ate Susan. Okay. It's been a long year. Tagal pong taon na since then, no? Nung pinakilala sila ng Lord sa amin with that church that we have before, I was, that time, ako po ay edad 27, 28 at that time. And nung tinawag ng Lord, hindi ko po makakalimutan that the time na sila po yung masigasig na nagtuturo sa amin. Paano humayo, paano magsimula ng gawain sa komunidad. And it was a great privilege at that time that yung time nila Bishop Jimmy, nila Ate Susan, that time po that they spent time with us. Literally po sa bahay namin, doon po sila natulog. Yung aming munting bahay at that time. Kaya inimbitahan ko sila sa March, sa bahay naman namin. Kumakita nila. And, you know, you're so blessed that you have a great pastor and a pastora in the house. As we celebrate the loved one, can we give the best clap offering for their service, for their love for this community, sa pagmamahal nila sa inyo? Parang hina. Sige po, as in, alam nyo, yan na lang po isang ikalalakas namin bilang pastor, yung masigasig, humayo, pumunta sa mga bahay-bahay. At yung pag-ibig na yon. And I believe, lahat kayo po, alam nila kung ano yung buhay na pinagdaanan nyo noon at ano na yung buhay nyo ngayon. Natutuwa po ako kanina na napakinggan ko yung patoto ng isang sister po ng church. That's the life in Christ. That our journey, ang ating pagbigay ng ating buhay sa Panginoon, no, ay may kapalit. At yung kapalit nun yung kabutihan niya. Amen po tayo doon. So, with that, no, yung buhay ko po noon, that time, talagang hindi rin namin alam kung saan kami dadalhin ng Lord. And sabi ko po, no, we're great. Kami po'y pinagpala dahil po yung time pong yun, ay kami naman po ay masigasig na nakikinig sa bawat tinuturo nilang instruction sa amin. Paano paghayo. Kay Kuya Jimmy ko po na unang narinig yung pastor, kung ano man yung ihain sa'yo sa bawat tahanan na pupuntahan mo, make sure na sasama mo sila sa munting salo-salo na yun. And true enough, kahit po yung ano man po yung hinain dyan sa amin, sa community. And true enough, nandito po yung isang leader namin, mag-asawa po, sa community namin sa Taguig, si Tatay Dennis, si Nanay Rosalie, mag-asawa po. At kasama ko po from Pasay, one of our leaders, si Brother Rom. So, there was a time that nung nagsimula po ako ng gawain sa kanila, sa Taguig, we have this kind of prayer meeting. And during that time na nagpe-pray kami po ay talagang may lumilipad na ipis, may gumagapang na kung ano-ano. Just tuloy lang. And after that, from that day, 2018, hindi namin sukat na line, darating yung pandemic, sila yung ginamit ng Lord para doon sa mag-reach out sa community with Bigay Biyaya. And right now, we're continuously winning our community in Taguig sa Pinagsama. And I would like to honor and return that kind of yung pasasalamat kay Bishop Jimmy na nagturo po sa akin paano ibigay ang lahat-lahat sa Panginoon. Now, my prayer for today, sa araw pong ito, ay invite kayo, tulad na lang nung kanina po, no, yung patotoo. Yung patotoo po niya ay isang imbitasyon para dun sa mga kanina na first-timer. We have heard that may mga first-timer po kanina, bago po. Welcome po. At hindi po aksidente bakit narito kayo. At di rin aksidente bakit ako ngayon yung naririnig ninyo.
There will be a time that some people will doubt, ano ba yung pupuntahan natin dyan? At kalayo-layo, ano ba yung meron dyan? Aga natin gumising. But once na nakita mo, sino ang Panginoon sa puso mo, all those things, yung past mo, will be past. And you will see heading the future o yung pinapakita ng Panginoon sa iyo sa araw na to. Can we bow our heads? Tayo po manalangin. Let's pray. Let's acknowledge the presence of the Lord. Heavenly Father, Lord, we know, Lord, your presence is here, Lord God. You're so good, Panginoon. I know, Lord God, that there's a divine appointment in this place, Lord God. Father, I pray, Panginoon, dalangin ko na patuloy ka mangusap, Lord God, sa bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na sa bawat salita na ilalabas ng aking mga labi, magkaroon to, Lord God, ng isang pagkauhaw sa mga taong nauuhaw sa iyo. Magkaroon to ng isang awakening sa bawat puso, Lord God, na dati na, Lord God, na hindi, Lord God, nararanasan ng iyong pag-ibig. Nawa, Lord God, buhayin mo, gisingin mo ang mga puso, Lord God, na narito at nagsusumamo. Dalahin ko ito sa iyo, Panginoon, sa ngalan ng iyong banal na Espiritu Santo at sa iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. So, itong araw pong to, I just pray, Lord, ano po yung isi-share ko sa kanila. And the Lord lead me to this, the book of Isaiah. Mahirap po yung book ng Isaiah pag inaral, but allow me to simplify the book of Isaiah. And my title for this, for this preaching is about breaking new ground. Okay, breaking new ground. Bakit breaking new ground? Sabi nyo, this year, you're claiming for the next generation. Tama po ba sa mga leaders nyo? Okay. May tatawagin ako because I know from the day that they started Life in Christ, that was 13 years ago, tatawagin ko po yung mga tao na kasama nila Bishop Jimmy, nila Ate Susan. Okay, sino po dito yung kasama na nila first year hanggang 3 years nung start po yung Life in Christ? Pwede pong tumayo. Sige po, yung mga talagang, they truly, ayan, sige po. Ayan, nakita po. Pwede pong palakpakan din po natin sila. 3 years. Sige, tayo lang kayo. Tayo. Ayan, wala po po. Okay, yung sumama na ng 4th year, 5th year anniversary, 6th year anniversary. Na-witness nyo yung 6th year anniversary or 7th year anniversary. Sino po dito yon? 7 years, nandito kayo. 7 years ago. Okay, may tumayo. 7 years ago. Wow. Sige po, ayan. Siguro, alam ko yung dati yung church doon sa may baba na palaging tinuturo. O, dyan si Bishop Jimmy, dyan yung church niya. Okay, fast forward. 10th year. Sino po dito? 10 years ago, nandito ka na sa Life in Christ. Sige, tayo. Ayan. Wow, 10 years. Yan, 10 years. Wow, sige palakpakan po natin. Yung mga sumama on the 10th year, that's 1 decade. Ito, naalala ko to. Ito, binata pa no to eh. Yung worship leader nyo kanina, nagpa-piano. So, naalala ko pa talaga, as in sila yung mga talagang at that first beginning ng Life in Christ. Now, on the 12th year, sino dito 12 year and 13 years na nung nag-join na sa Life in Christ? Tayo po kayo. Sige po. 13th year, nandito na kayo, nakita nyo na to, ilang taon na tong tinatayo yung 2 years na, no? 2 years, nakita nyo, di ba? Okay? Palakpakan nyo po yung sarili ninyo. At yung nasa likod na tong background po to, bago po to eh. Tinatanong sa akin ni Bishop, paano gagawin? Okay, sige po, maupo na po kayo lahat. Yan. Mahilig po akong mag-participate, nagtatawag po ako ng tao. Kaya sigurado yung nakatingin kayo, baka mamaya tawagin ko na kayo. Okay? Pakisara nga po yung pinto para wala lalabas. Joke lang po yun. So, I was also, it's my joy also when Bishop Jimmy called me about this project. I'm an interior designer, I design, businessman po ako. I do interior design. Yung isang kaibigan ko, I think, invited dito nung San Pablo. Kumanta dito nung
araw ng San Pablo. Siya yung invited nyo na singer, yung nakipag-rakrakan, si Yeng Constantino. Ayan. Dinisign ko po yung kanyang kitchen. Ako po gumawa nung kanyang kitchen. So, by profession, ako po ay designer as a businessman. When Bishop called me about this, seek my advice, na alam niya po kung paano gagawin, ano yung kulay, ako po yung nagbibigay po ng mga suggestion. Paano po man. And sabi ko, Bishop, maganda siguro yung lugar nyo, parang nakikita ko. Hindi ko pa ito nakita, first time ko po pumunta ngayon dito, no? Sabi ko, could be possible for youth camp. And true enough, nag-camp nga sila, di ba? Naglagay ng tent, naglagay ng bonfire. Pero grabe po, yung lugar ninyo papasok, na mangako eh. Ang ganda ng lugar. Tapos imagine nyo, gantong oras, ang lamig pa rin ng hangin. Sa amin sa Taguig to, sa Manila, mainit na itong gantong oras. You have, imagine nyo po to, if you're first timer here, you're so blessed. And for those from the first year, second year, up to the 12th year, you're really blessed because you see all these things. Etong lahat ng lugar na to, inantay ng Lord para sa inyo. And be grateful. Maraming kaluluwa ang makakilala gaano kabuti ang Panginoon, mawi-witness ng kanilang mga mata. Ito rin po yung sinasabi dun sa Isaiah 6. When the time nag-pandemic, maraming nawalan ng pag-asa. Taas ang kamay yung hindi nawalan ng pag-asa. O diba? Lahat tayo. Tama po ba? Nainisip natin ano nang mangyayari. Pero yung pala sa kalagitnaan ng pandemic, grabe yung ginagawa ng Lord. Buhay ang kanyang pangarap sa kanyang iniibig. At tayo yun. We are here in the month of February, not only birthday ni ate, birthday ko, but because maybe perhaps we have the time to celebrate with the love of the Lord. Now, kaya nga sinabi po ni Ate Susan, ni Pastora, no? Hindi lang po February, ibig sabihin every day, no? But let be this month an intentional tayo sa katabi nyo, na sabihin mo, iniibig ka ng Lord. Hindi iniibig ka nung nagtapik sa'yo, ha? Si Lord. O sabihin mo naman sa kabila, iniibig ka ng Lord. So lahat po tayo, no, naisin ng Panginoon na iba po yung alam mong iniibig ka, sa nararamdaman mong iniibig ka. Iba po yung nandito lang, ay, love ako ni Lord. Pero iba yung, love ako ni Lord eh. You have the confidence, kampante ka, na anuman yung tatahakin mong pangarap, anuman yung sinusuong ninyo bilang pamilya, alam mo na nandoon yung patnubay ng Panginoon. Nandoon yung guidance niya. Now, that's why we are here. Let this be a message to everyone. God is breaking a new ground in your life. Ibig pong sabihin, may gagawing bago ang Panginoon sa buhay nyo. Katulad na lang nitong facilities na to. Wala nga dati to eh. This is like a bare land. Lupa siya na walang pakinabang. Ganon din dati buhay natin, walang pakinabang. But because we allow God in our life, inayaan natin na mamuhay ang Panginoon sa buhay natin. Siya ang magbigay ng direksyon sa buhay natin. God is breaking new ground. Meron siyang inaalis para yung layunin niya maging ganap sa buhay natin. At yung layunin na yun ay hindi masama. Kanina, kinanta natin yung napakabuti ng Panginoon, di ba? The goodness of God. Maari sa mga iba, hindi pa rin nila maintindihan yung goodness ng Lord. Okay, maganda to kasi itong Isaiah 6, ganito din tayo, no? Pwede tayo malinlang ng sitwasyon na ating kinapapabilangan kung saan tayo ngayon naayon. I believe we have this different kind of community. Yung community dun sa barangay na yun, magkaiba sa community sa barangay na to, sa barangay doon at sa mga iba't barangay. Magkakaiba kayo ng pinapadana sa inyo ng inyong barangay captain o yung komunidad ninyo. Tama po ba? Tama tayo doon? But here, umaasa tayo doon sa kung ano yung mangyayari sa komunidad natin.
umaasa na lang. So, diretsuin natin, umaasa tayo doon sa magiging ayuda ng bibigay ng ating gobyerno. Umaasa tayo na ano yung magiging kapalaran natin sa ating kung meron mang seaman dito, merong umakyat ng barko, inaasahan mo sa loob ng 6 na buwan, meron kang seguridad na trabaho, pero after 6 months, hindi mo alam kung kailan ka uli makakasampa. At yung mga iba, katulad ng mga may project, hindi mo alam hanggang kailan uli magkakaroon ng trabaho. Katulad na lang sinabi ni ate na ngayon, 4 na, best na silang kumakain. Ibig sabihin, may midnight stock na. Di ba? Now, here, my desire, ang layunin ko, ay saan natin ilalagay ang ating pag-asa sa buhay. Yung Isaiah 6, background lang po to, pinibigay ko lang sa inyo, ay pinapakita dito yung tao na umasa sa tao at yung tao na nakita niya na ito yung aasahan niya, ang Diyos na buhay. Yung po yung buod ng Isaiah 6. So all about pag-asa, hope. Now, I'm praying also, even in the relationship. Okay, ayan, relationship, tatayo uli ako. Sino po dito yung mag-asawa? Nandito ko ngayon, nagsa-celebrate with the love month. Okay. Okay, tayo po lahat yung mag-asawa. Bako pa. Siguraduhin nyo, ha? Tatayo. Okay. Di ba? Sige po. Manatili kayo dyan. Ayan. Di ba? Hindi lang po ko kasama yung misis ko. Yung misis ko po ay nagpe-prepare kasi kami. Alis po yung misis ko next week, papuntang Malaysia. Hindi ko lang po kasama. But tayo, mga couples, paupuin ko dito yung nagsa-celebrate more than 15 years na in their marriage. Upo na kayo. 15 years in marriage. 15, more than 15 na po. Sino dito yung more than 15 na yung relationship nyo mag-asawa? More than 15. Sige, ayan, nagtataas ang kamay. Sige, taas ang kamay. More than 15 years na. Ayan, palakpakan po natin yun. Bakit? Ang pag-asa nila sa isa't isa nasa takot sa Diyos. Tama po ba? Na alam natin, nandyan nakapalibot yung mga tukso, material na bagay, right? The challenge, but each day, nananalangin ka yung asawa mo, hindi mawawalan ng trabaho. Na every day, mabibigyan nyo ng baon ng inyong mga anak. O below 15 years, o sige, taas ang kamay. O upo na lahat, okay. Ganun po ang epekto ng pag-asa. Ang tanong, saan natin yun inaangkla o kanino natin yun ini-entrust or pinagpapaubaya? Sa gobyerno ba o sa Diyos? Here, sabi dito sa second slide ko, true prayer is the trading of the heart with God. Sabi ni Charles Spurgeon. Next slide. Sige. For today, sige, second slide na. Yan. Sabi dito, yung totoong nananalangin ay pinagpapalit niya yung nararamdaman ng puso niya. Ang tanong ay, gaano mo kakilala ang Diyos na yung pinagpapalitan ng iyong nararamdaman? Gaano kalalim yung relationship mo sa Panginoon? Kasi kung maiintindihan mo kung gaano siya kahalaga sa buhay mo, sa bawat panalangin mo, sinasabi mo sa Panginoon, ito yung saloobin ng puso ko. Ang maganda doon, kung naiintindihan mo ang Diyos, nauunawaan niya kung ano yung nararamdaman mo. At gusto niyang palitan yon ng kanyang assurance. Part of being loved, God assured that your prayer will be met. Ibig ko sabihin, kabahagi ng iyong panalangin, garantiya ng Panginoon, tutumbasan niya ang pinagdadaanan mo. Aalisin niya yan kung ano man yung karamdaman mo, ano man yung pinagdadaanan mo, maging ang iyong may sakit ka ngayon, may nararamdaman ka. And today, let's pray for that healing.
Physically, emotionally, spiritually. Now, yan po yung sabi ni Charles Pardon, because alam ng Diyos kung ano yung dapat nating ipanalangin. Now, buksan po natin ang ating mga Bible. If you have Bible po and meron po kayong sa cellphone, magbabasa po tayo ng Isaiah 6 verse 1 to 8. Ayan. Isaiah 6 ayan, verse 1 to 8. In the year that the King Isaiah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and train of his robe filled the temple. May Tagalog ka, bro? Ayan. Para at least maintindihan nila. Ayan. Okay, ito daw po yung time. Sige, as we read, basahin ko muna ulit, tapos itatranslate ko yung Tagalog, ha? In the year of the King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled with the temple. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 covered his face, with 2 covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So I said, Who is me? For I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, and having in his hand a live coal which he had taken with the tongues with the altar, and touched my mouth with it, and said, Behold, he has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged. Now, and I hear the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who I will go for us? Then I said, Here I am, send me. Period. Ano pong tatranslate ko Tumagot, okay. Basahin natin uli from verse 1. Noong taon, mamamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang trono. Sige, next. Napakataas na trono, ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ko sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang laing makasalanan. Verse 6, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga, nagbabaga po yung uling, mula sa altar, at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, Ngayong inaidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, Sino ang aking ipapadala? Sino magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Yan. Medyo mahiwaga po to, pero mas maintindihan nyo, sisimplihan ko regarding dun sa mga ibang nandun sa verse 2. Now, sino po ba si King Uzziah? Para maintindihan natin bakit nailagay yung pangalan ni King Uzziah doon. Edad 16 years old, nagbibinata, nagsimula na siyang maging hari. 53 years siyang namuno bilang hari. Magaling siya bilang arkitekto, magaling siya bilang inyero. Paano po? Yung mga panglaban nilang warfare, panglaban nila sa mga kaaway nila, yung mga catapult. Nakita niyo po yung kunyari, bumubuhat ng malaking bato tapos iniit siya. Tapos gigibayin yung mga fortress, yung mga kaharian. Siya po naka-imbento noon. Even po yung pinakamahalayong
pana na lumilipad sa ere. Kung napanood nyo yung Hunger Games, yung pagbunot niya nun, sila po yung pinakamalayong pana na lumilipad sa ere. Kaya po yung mga kaaway palaging talunan. Now, naging tanyag siyang pinuno o hari. Kaya ganun na lamang ang sitwasyon nung nalaman ng mga tao na yung isang pinakamalakas na hari sa bayan nila ay mamamatay na. For example, kunyari, wala kunyaring korupsyon sa San Pablo. Hindi ko naman po alam yon. Pero, namuno ng tapat. Dekada-dekada. At naging maayos lahat ng buhay ng mga tao sa San Pablo. At ang San Pablo ay tinitingala ng mga bawat bayan na katabi niya. Matutuwa ba kayo nun? Sagot, yes, tama. At totoo po, alam mo, taga saan po ako? Taga Makati po ako. Laking Makati po ako. At legal po na taga Makati ako. Hindi po kami kasama doon sa mga Taguig na yung dating Makati na napunta sa Taguig. Literal po ay taga Makati po ako. Di ba pag sinabing taga Makati, yung mga iba sinasabi, uy, may yellow card dyan. Uy, libre manood ng sine sa mga senior citizen. Uy, libre gamot dyan. Oh, grabe hospital dyan. Di ba pag taga Makati ka, proud kang sasabihin mong, taga Makati ako. Tama po. Kaya, sa atin, yung pinapakita nung Isaiah 6, proud sila na meron silang haring ganong tanyag. Subalit, nakalimot yung hari. Naging abuso siya. Yung kapangyarihan na meron siya, ay ang naging epekto ay naging proud siya sa sarili niya, sa lahat ng mga kakayahan na ginawa niya, na pinamunuan niya. At nakita ng Panginoon yun. Na kailanman, hindi niya pinasalamatan, dinakila ang Panginoon sa kanyang buhay. Imagine nyo yun, ganun lang kasimple. Tao tayo. Minsan, hindi nga minsan madalas nakakalimot tayo. Alam niyo po, ako palagi ko sinasabi sa mga ibang members na the moment that you wake up, the moment na gumising ka, salamat Lord. Because you're still alive. Especially sa mga magulang dito na may mga anak. You really want to enjoy your life with your kids. Gusto mo na mas mahabang panahon. Gusto mo na yung pangarap mo para sa kanila matutupad mo. Pero ang kapalit nun ay sa bawat umaga na buhay po tayo. Tama po. Yan. Wag po pasensya nyo po minsan talaga si Kuya Jimmy, marami yung mga hugot na jokes. Ako po medyo diretsahan para kailangan ko po magmadali dito para at least mapabalik nyo ako. 12 slides lang po to. Naka-island slide na tayo. Pangatlo na. Ayan. So, sinabi doon, no, makapangyarihan si Hosea. Pero nung nakita ni Isaiah, sabi niya doon, no, I saw the Lord seated on throne. In the midst na nagdadalamhati, in the midst, darating na naman ang eleksyon, may inaasahan na naman tayo mamumuno, hindi natin alam kung anong gagawin nila sa ating bansa. Pero ito yung sinasabi ng Panginoon, ng Bible, no? Huwag nating iayon sa kanila ang pag-asa ng ating buhay. When Isaiah said, I saw the Lord, nakita niya ang Panginoon. Kaya ko po tinawag kanina yung first year, second year, third year, fourth year, 5 taon, 6 na taon, 7 years, 8, 9, 10, 11, 12. True enough, you're seeing the Lord.
Kaya po ang ganda ng kwento nito Life in Christ. They saw the Lord. The Lord seated on the throne, high and exalted. Anong ibig sabihin? Wala nang ibang tutumbas pa sa makapangyarihang hari na Diyos na nasa langit. Wala nang iba pang papantay sa Kanya. Isaiah saw the Lord. Now, nung nakita niya yon, something changed. Sige, next po. Ito po yung gusto kong maintindihan natin. Sige, next slide. 5 lang to, napapabaon ko sa inyo pero mabilis lang to, kaya pakinggan nyo kagad. In this chapter, chapter 6 ng Isaiah, gusto ko mapakita ninyo, mapakita sa atin dito ng Panginoon, yung realidad sa Isaiah 6. Yung diversity. Ano ibig sabihin diversity? Yung bawat isa may kanya-kanyang plano ng Panginoon. Okay? Yung mag-asawa na nga lang, iba yung gustong gawin Anong ibig sabihin yun? May diversity, but in the midst of diversity, you are as one. The next is beauty. In Isaiah 6, gusto kong mapakita sa inyo gaano kaganda ang Panginoon sa buhay natin. Lalo kang may in love. Lalo kang mapapamahal sa Kanya. That's in Isaiah 6. Mapapakita yan mamaya. At yung ika-4, humility. In the midst of your continuous journey sa iyong paglalakad sa Panginoon, sa pagbabasa mo sa Kanyang mga salita, sa pag-aaral mo sa Kanya, lalo kang nagpapakumbaba dahil ang taong tinataas ng Panginoon dapat patuloy na nagpapakumbaba. Life in Christ will be known in this place in San Pablo and to the other cities of Laguna. My prayer is to take this, the heart of humility, to continuously bless every community that God is entrusted to you. Tatalogin ko, patuloy po tayong magpakumbaba habang patuloy na mga kaluluwa na inilaakay, dinadala ng Panginoon sa bawat komunidad. Dahil yung isang komunidad niyon, mababago dahil sinurrender nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Dahil nakita nila sa inyo, kayo ay patuloy na nagpapakumbaba. Yan po yung susi. At last, bilang Kristiyano, patuloy tayong nagse-celebrate, nagdidiwang sa kabutihan ng Panginoon. Now, realidad. Anong realidad dito? Hindi natin pwedeng iasa ang ating buhay sa tao. That's the reality. Kami nga lang po, and even me, as in my kids, no, parang, I know, may hangganan ng buhay natin dito. Bakit po ko ganun kahalaga sa akin yung pamilya? Lumaki po ako in a broken family. I never had experience to have relationship with the father. Wala po akong tangible experience sa may tinatawag na tatay, daddy, papa. Wala po yun. At nakita ko paano po patuloy kaming tinaguyod ng aking ina. 5 po kami magkakapatid. At sa 5 pong yun, 2 po kami magkapatid talaga as in magkapatid. Nanay ko ay sa sobrang ganda. Nagkaroon ng first na in love, second, third. O, yung pinaka-third, yun na siguro. Ayan, ako po yung pinaka-huling latak na lang noon, time na yun. Kaya hindi niya ako mag-give up. Siguro, ay, gwapo pala nung anak ko. Joke lang po yun. Pero, hindi na, doon po yung realidad ko na hindi ko habang buhay kasama ang aking mga anak. That's why, ang gusto ko, lahat na kaya kong ibigay na best, ibibigay ko sa kanila. And part of that is
dalhin ko sila sa Panginoon. Wala nang iba. And that's the best thing for us, mga tatay. Nadalhin natin ang ating mga anak sa tahanan, here in a Christian church. And you know what, here, ilang minutes po ako para mas mabilis. And ito, bibigyan ko kayo ng ng idea even to the young generation. You know that for the next 5 years, this is the 5 years in our generation, bigla in your generation. Ito po daw yung panahon na 7 henerasyon magsasama for the next 5 years. Okay. Sino dito yung boomer generation? Tayo uli. Boomer, ito yung pinanganak noong 1942, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 hanggang 67. O boomer. Ayan, tayo kayo, Tatay Jerry. Sige tayo, ayan. Okay, bago pa mag-boomer, silang 6th generation, silang 2nd generation. The first generation, yung builder generation, yung umabot ng 1942 before World War. Meron pa ba dito ang edad 90? Meron ba dito 90, 88, 85? O wala na, di ba? Wala. O si nanay, ano kayo? 2nd generation. Okay, tingnan natin to Kaya bakit ko sinasabi that we really need to understand what God is doing. Kailangan natin makita kung anong ginagawa ng Lord sa panahon natin. Now, in their generation, may pinasa sila doon sa next generation, which as Gen X. O, sino yung Gen X dito? Sige po, tayo muna kayo. Tayo. O, next generation, ito po yung pinanganak na 1975, o 1977, okay, basta, ayan, next. O, ayan, mga kabatch ko yan. Kita nyo naman, mga gwapo at magaganda pa rin kami. Okay, 1980s up to 1983, yan, yung mga ayan, kami yung Gen X. Ayan, mga Generation X, sige na, wag na kayo magpanggap. Hindi kayo, millennial. Okay? Nakita niyo naman, di ba? Nandun lahat yung kabatch ko. Ayan. Next generation, imagine 2nd, 3rd na yung tinawag ko. The 4th generation, millennial. O, sino yung mga millennial dyan? Ayan, tayo na kayo. Ayaw nyo pa papanggap pa kayo. Wala kayo sa Gen Z. Okay? O, di ba, millennial? Okay? Yan. Nagpapang-abot yung millennial saka yung Gen X. Tandaan nyo, Yan. O, yung Gen Z. Gen Z na. Gen Z. Sino Gen Z? Ayan, yung mga youth natin, yung mga young professional. Gen Z yan. Gen Z. Okay, Gen Z. Imagine sige, Gen Z, tayo kayo, Gen Z. Huwag kayong upo. Kayo talaga, ang bilis nyo kagad ng upo. Pus kayo, cellphone. Joke. Next is the 6th generation is the Gen Alpha. Yung mga anak na nung mga Gen Z at nung millennial. Kung ako magkakaroon pa kami ng anak, dahil magiging Alpha. So sila Alpha generation. Pang ilang generation na? 6. Yung mga ipapanganak ngayong taon na to, ang bagong generation, Gen Beta. That's the 7th generation. Now, my question, sige, upo na po tayo lahat. That's the reality. Tumatanda tayo. You get that? Nakikita nyo, hindi po ako galit parang nakikita nyo, ano ngayon yung ginagawa ng bawat generation na yun? That's my my question. How they see God? Paano nakita nila Ate Susan in this generation, the generation of boomer, paano nakita ng naming generation, anong ginagawa ng Panginoon? And now in the millennial, anong ginagawa ng Panginoon? And to the Gen X, Gen Z. Ang bilis ng panahon. Our mission is to show them the goodness of God in every generation. Can we give the best clap offering to our Lord? We must show them this is the reality to those new generation, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Z. This is the reality. Christ is our Lord. He is the good God. And there's no one like Him. Walang sino man ang kasing katumbas ng kanyang kabutihan sa buhay namin. That's our mission, our generation.
To show them, this is the reality, anak. Hindi ka pwede magsabi, ba't ako dito pinanganak sa ganitong sitwasyon ng pamilya? Bakit ganitong buhay ko? No, ako na nga lang po eh. I came from a broken family and I'm declaring, God is good in my life. Each one has his own story in life. Bawat isa dito, bawat mag-asawa, bawat pamilya, may istorya ang Panginoon sa buhay ninyo. Imagine, I called generation. Di ba kaya nga uso ngayon sa atin sa Pilipinas yung family reunion? Uma-attend ka ng family reunion para makita mo gaano nakalaki yung pamilya ninyo. I encourage you, once you have the family reunion, share the good news. Share the gospel. Share who is Christ in your life. Ibahagi nyo sino si Kristo sa buhay ninyo. Sige, palapan po natin, Panginoon. That's why He said, one day I came. Anong ibig sabihin nun? One day, umatid ako sa life in Christ. And I saw, nakita ko ang Panginoon doon sa church na yun. Alam niyo ba yung istorya ng Starbucks experience? Bakit marami pong pupunta sa kape ng Starbucks? Alam niyo ba, doon? Hindi naman po sila nagbebenta ng kape. Proud ka pag tinatawag nila yung pangalan mo, Sir Rom. Di ba? Hi, Ate Susan, kamusta po kayo? Di ba? Ang pinapakita ng Starbucks, ma-experience mo yung relationship na meron sila. Tanging doon lang nangyayari sa loob ng Starbucks. Hindi yung pag-inom ng kape. I believe, naniniwala ako, here in life in Christ, paglabas mo, babalik ka. Kasi wala kang na-experience na ganong church sa lahat ng pinuntahan mo. Palakpakan mo. Balakpakan po natin ang Lord because buhay ang Panginoon in this church. That's the reality. Reality pa lang tayo. Next. Okay. He said that diversity. Bakit diversity? Si Isaiah po ay galing sa prominenteng pamilya. Actually, kamag-anak niya si King Uzziah. So, meaning to say, siya ay lumaki in the golden spoon. Pag sinabing golden spoon, may serbedora, may katulong, lahat po, no? Meaning to say, yung lengguwahe patungkol sa mga language ng mga hari, alam niya. Okay? Now, nung nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya, naiintindihan niya ayon sa pinapakita ng Panginoon. Kaya po sinabi doon kanina, balik tayo doon sa Tagalog na verse. Yan, dyan na lang Tagalog uli na verse. Sabi niya doon, nakita niya ang hari, yung kanyang robe, okay, yung kanyang pananamit, ang haba, yung buong kaharian, sinakop. Yun daw yung picture. Kasi bakit? Wala pa siyang nakitang hari na kaya yung ganung kahaba nagagastos ng malaking tela. Na pagkakagastusan yung ganung kaglamoroso na pananamit. Meaning to say, siya na nga na may kaya, wala pa akong nakitang ganito. Naintindihan niyo po ba? Kung sakali man dumating tayo na may bababa yung helicopter pad ng Pangulo ng Pilipinas dito at aatin ng service, wala pang nangyayaring ganon. Di ba? Mamamangha ka. Meaning to say, yung Panginoon, nangungusap yan ayon sa lengguwahe na meron ka. Para mas madali mong maintindihan paano siya mangusap sa'yo. Para mas lalong maintindihan ano yung pagagawa niya sa iyo. Kaya kanina sinabi ko, sa bawat komunidad, magkakaiba. At kayo, kanina na lamang, nung umiiyak o nung pumupuri o sumasamba tayo kanina sa Panginoon, pare-paras ba tayong yung lengguwahe na sinasabi ng Panginoon? Hindi, iba.
Maaaring ikaw, iba ang dating sa iyo ng pag-ibig ng Panginoon. Sa katabi mo, iba. Sa Kanya, iba. Sa ating lahat, magkakaiba. Pero iisang Diyos na nagmamahal. Naintindihan po natin, kaya hindi natin pwedeng sabihin, but si sister, pinagpala ako, hindi. O, di ba, minsan ganun no? Hindi mo naman nakita na may ibang ang ginawa ang Panginoon sa iyo Kasi, inaayon mo ang iyong pagtingin ayon sa kapwa mo tao. Ang pinapakita ng Panginoon, hindi mo siya maikukumpara sa taong katabi mo. At nangungusap siya ayon sa lengguwahe na maintindihan natin. To be honest po, nagbabait-bait yung aking nagsisip ako sa English, tatagalogin ko. Kasi, gusto kong ipahayag na naiintindihan ninyo. Yung sa loobin ng Diyos, kaya po nagtatagalog po ako. Kung English ko, mas madali po sa akin. Pero mas gusto ko po rin magtagalog. So, ganun po yung lengguwahe. Kaya si Isaiah, nangusap ang Panginoon, pinapakita niya, mas makapangyarihan ako kay Uzziah, mas merong akong alam kay Uzziah, mas karapat-dapat akong hari kesa kay Uzziah. Pinakita ng Panginoon kay Isaiah, hindi mo ko makukumpara sa tao. Alam nyo, buti na nga lang ganun ang Panginoon Alam nyo bakit? Ang tao, mabilis mangmusga. Pero ang Panginoon, hanggang ngayon, inaantay ka. Hindi ka hinuhusgahan, nandyan yung pagpapatawad niya. Amen? Yung mag-asawa nga, minsan talagang, hindi na, ayoko na, di ba? Magpapalitan na tayo ng di ba? Ang bilis natin mag-give up. Pero ang Lord, hanggang ngayon, hindi ka gini-give up. Dahil alam ng Lord, sino tayo? We're not perfect, but we have a perfect God who can fully understand our ways, our means. Naiintindihan niya tayo. Sabihin mo sa katabi mo, naiintindihan niya tayo. O sa kabila, mahal ka ng Lord. So yung po yun. So sa estado na yun, pinakita ng Panginoon kay Isaiah na hindi mo maikumpara kung anong meron ako. So with that, it reminds like, now, kung tayo ngayon, nakita natin ng Panginoon, magbabago ang ating pananaw. Pag nakita mo ang Panginoon, magbabago yung pananaw, magbabago ang sitwasyon. Uulitin ko. Pag nakita mo ang Panginoon, magbabago ang pananaw, magbabago ang sitwasyon. Bakit? Pag nakita mo ang Panginoon, maliit lang siya, ang tingin mo sa problema, malaki. Pero pag nakita mo, katulad ng pinakita ni Isaiah, ang laki-laki ng Panginoon. Ang laki ng trono niya. Ang haba, sinakop yung buong Life in Christ na church. Kulang pa yung lugar sa kanyang robe, kanyang pananamit. Ang tingin mo ngayon sa problema, maliit. Nakuha niyo yun? Pag malaki ang pagtingin natin sa Panginoon, kaya ng Panginoon to, kaya ng Panginoon baguhin to, kaya ang gawin ng Panginoon ng pamamaraan tong bagay na to, maliit lang yan sa Kanya. Yun po yung pinapakita ng Panginoon sa atin. Now, ano mangyayari? Magbabago ngayon yung move mo. Magbabago ka. Ibig sabihin, hindi ka na pupunta dito ng 9 o'clock, late ka. Hindi, pupunta ka na dito, 8:30 pa lang kasi excited na ako nung gagawin ng Lord Amen? You will move differently. Magbabago ka. Iba yung pananaw mo ngayon Even yung, palagi akong nalilate sa sa Bible study. Absent ako nung nakaraan sa aming Bible study sa community. Ngayon, bro, ba't late ka? Kanina pa ako dito. Tara, simulan na natin yung Bible study. Kasi, uhaw. Magbabago lahat. Magbabago lahat yung pananaw nyo.
Okay, I came from broken family. Zero. Anong ibig sabihin? Walang savings, walang puhunan, walang pinagpunan kahit paano maitayo yung negosyo. I'm not saying to be materialism, but God is, intentional sa buhay natin. Never in my mind na magkakaroon kami ng Fortuner. Yung nandyan po sa labas. Never in my mind that we will have our own house. Why never? Because there's no father, walang tatay na nagturo sa akin mangarap. But when I saw God, when I see Him, God teach me to dream more dreams. Not for myself, but to show to those people, God is good in our life. Mabuti ang Panginoon. That He is a good Father. And through our Lord Jesus, He showed how good is our God. When Jesus took everything, lahat ng kamalian ko, lahat ng mga ginawa kong kalokohan, saka na lang po nyo ikukwento pag naimbitahan uli ako. Bulakbol po ako, bring parents po ako nung high school. Cutting classes doon. Nakatambay sa likod ng Riles doon sa may Makati. Yung ngayong presinto ng main precinct ng headquarters ng mga pulis. Doon po kami nakatambay. Doon kami nagda-drugs. Doon kami nagmamariwana. Bit-bit ko yung kaklase ko na naka-wheelchair. Nagka-cutting classes kami. Nagpa-plug racing kami. Alam niyo kung saan? Doon sa Glorieta. Yung pagbukas pa lang ng sinihan, kami yung unang pumapasok. O alam niyo yun? Pag late ka, yung last full show, may bayang magiliw. Pag unang show ng cinema, may lupang hinirang. Correct me pala. Sabi nga pala. Ganun po yung buhay ko, pariwara. But here, nothing is impossible to God for those who love Him. That's why, binabalik ko lang po kila Bishop ko anong ginawa nila sa buhay namin. Never in our entire life that our church grew up to 300 on Island, Makati, for the Lord. These people na kasama ko, they never witnessed. Pinupuno po namin yung University of Makati mini theater, which the capacity is 250. I remembered when our second year anniversary, as we are in DMI before, pinatawag kami ni Bishop Jimmy sa taas. Ako, asawa ko, chewing ko, tsahin ko, mga pamangkin ko, kami lang po yung unang tao na naglilingkod sa Panginoon that time. Nung binaligan ko si Bishop, sabi ko, Kuya Jimmy, I want to honor you for what you have done in our life. The church grew up to 300. And we never imagined, pag nag-anniversary po kami, bus-bus po yung dala ko. Pag nagtitipon kami. And I saw the Lord. Nakita ko paano kumilos ang Panginoon sa buhay namin. At patuloy na kumikilos sa buhay namin. Magbabago pati ang prayer nyo. Dati, Lord, ito problema ko. Alam nyo, Lord, hindi ko na sabihin problema ko, alam mo, pero Lord, ano yung papagawa mo sa akin? Magbabago yung prayers mo. Yung prayer mo na palagi kayong naging, palagi kang nag-run, palagi mo sinasabi hinay mo, okay yon. Pero iba yung nangungusap ka na, Lord, ano yung dapat kong gawin sa araw na to? Ipakita mo kung ano yung dapat kong gawin. Magbabago kasi yung relationship mo, dati, ang layo ng Panginoon sa'yo, ngayon, malapit na eh. Magkaibigan na kayo. Kaya nga sinasabi kanina, this is not about religion, it's about relationship. You have now a relationship with your God. You have a dear relationship. Kasi alam niya lengguwahe mo eh. Alam mo pag may struggle ka, alam mo pag may temptation dyan, alam mo pag nilalayo ka sa Kanya, alam mo yun eh. That's why, magbabago pati pananaw mo. Amen po? Na dati, ay,
taga-life in Christ ako. Alam mo lang yun, life in Christ. Pero ngayon, may life ako kay Lord. Kaya taga-life in Christ ako. Believer ka na. Ibig sabihin, wala nang magbabago pa ng iyong kaisipan sa Panginoong Jesus. That's a believer. And that as you believe in God, it will work, it will manifest. Makikita sa buhay mo. Yung dati kang, puto ko cinta. Iba ka na. Hindi ka na magmumura. Hindi ka mag-curse sa kapwa mo tao. May ginagawa kang mabuti na dati mong hindi ginagawa. That's how God will move in your life. Amen po? It's not about program. It's not about, okay, I'm acknowledge yung mga programs kanina sa Mayaw. Beyond that, kaya mo ginagawa yun kasi nararanasan mo nga yung pag-ibig ng Panginoon. That's the right move, the right intention. Yung kay Mary and Martha, that's the another story. Kay Mary, siya talagang alam niya na minsan lang pupunta tong bisita na to. Talagang makikinig na ako. Makikinig ako sa kanya. Alamin ko yung buhay niya, ano yung pinagdadaanan niya, ano yung meron siya. Right? Ganun yung sitwasyon nung kay Mary. Si Martha, aligaga siya. May bisita tayo. Kailangan natin bumili ng pagkain. Kailangan natin ng mga ihanda. Maraming pupunta dito. Mag-a-upper room. Ganun siya. So ano yung na-miss niya? Yung moment na magkaroon siya ng malalim na koneksyon sa Panginoong Yesus. Yung na-miss ni Martha. My prayer, before you leave this house, this family, magkaroon ka ng malalim na koneksyon sa Panginoon. Huwag kang aalis sa lugar na to na hindi sinetan ng Lord ano yung struggle mo. Sabihin mo sa Panginoon mamaya as we worship, Lord, eto ako. Alam mo naman yung sitwasyon ko. Hipuin mo ang aking puso't isipan. Tumaloy ka sa puso ko. Make this moment later. Now, the next is beauty. Now, sabi doon, may mga anghel. Mga kayo, bakit pinakita doon yung mga anghel? Pero sabi doon yung mga anghel sila, di ba? Nilikha ng Panginoon. Pero bakit daw nakatakip yung kanilang mga mata, nakatakip yung kanilang pakpak doon sa kanilang suot, ayaw nilang pakita yung kanilang mga paa, at habang sila ay pumapaypay. Bakit? Alam nyo bakit? Sa mangha, ganda. Okay. Look to your wife. Sige, tingnan nyo naman. Di ba? Namamangha kayo, di ba? Kaibig-ibig yan. At doon sa mga wala pa, pag-pray nyo muna yon. But beyond that, na mangha ka sa misis mo, ganun din daw yung mangha, mas higit pa. Ano yung mas higit pa? Sa sobrang ganda, hindi ka makatingin. Sa sobrang ginagawa ng Panginoon, naiiyak ka. Sa paano sinolve ng Panginoon, yung utang mo, paano yun nangyari, nabayaran, yung problema mo, yung sakit mo, yung pinagdadaanan ng anak mo, paano sinolve ng Panginoon yun, namamangha ka dahil walang tao kayang gumawa nun, kundi ang Diyos lamang. Yun yung kagandahan niya. Na walang sino man na nahiya ko. Sino ko? Kaya nga sabi ni Isaiah, sino ko? Nahihiya ako. Bakit mo pinapakita to? You know what? When God entrusted to me my family, my prayer, Lord, to always protect my family. Because I am weak. I don't have a background of being a good father. Because I don't have a good father. My prayer, Lord, protect my family against any challenges. When the time, I want to share that story, nung time, sila, Sister Susan po, sila Kuya Jimmy, alam nila yung dinanas namin na mahirap mabuntis yung
aking misis. 2 beses po siyang nakunan. And true enough, miracle po yung first baby namin. We have that baby, pinipare ng Lord yun. My wife, bed rest po siya from 1 month up to 8 months, naka-bed rest po yun. Walang galawan po yun. Tapos everyday po, in-injectionan ko siya. Yung cost po ng injection para kumapit po yung baby sa sinapupunan niya, that cost 300 per day. Again, I am a nobody. Saan ko kukunin yung pera 300 every day para pang injection, pampalapot po, pampalagnaw ng dugo ng misis ko para hindi po niya atakihin yung cell na nandun sa loob ng kanyang sinapupunan. Okay? So, ina-attack kasi siya. Now, through science here, when time that on the 4th month, nung in-ultrasound na po yung misis ko, no, nakita dun sa anak ko na merong cyst sa brain, sa womb. Ganun ko katindi yung technology in the ultrasound. Nakita, may cyst sa brain. I was driving dun sa NLEX, then I paused for a while. Minto na ako, hindi ko na kaya yung problema. Sabi ko, Lord, ikaw nagbigay ng baby na to eh. And ikaw yung author, lumikha ng family. Now, Lord, sabi ko, ino-offer ko ngayon yung anak ko, nandun pa lang sa womb. Walang sino man ang pwedeng mag-maneuver. Kung ano man yung layunin mo, Panginoon, maghari nawa sa anak ko. To fast forward, on the 4th month of the ultrasound, sabi ng doktor, this is St. Luke's Hospital, pinaka-head ng ultrasound. He said, yung dating cyst na nasa brain na nakita, now was totally gone. Nawala po yung cyst dun sa brain. And fast forward, my daughter, Rain, pangalan po niya Rain, she's right now 15 years old. Alam niyo po ba, ngayon po lumalaban ng chess. For the first time in the history ng school nila, nagdala po siya ng karangalan sa school niya. The first women joined chess in Pasig, in private school. Siya po yung nag-top 2 ranking. Galing po siyang top 5, nag-top 2. Now, pasok po siya sa division level, public versus private, lumaban po siya ng chess. Pasok po yung team niya as team who won the gold in chess competition. Anong prayer ko? 15 years ago, Lord, let your will be done. Walang sino man ang mangunguna para kung ano man yung plano mo sa mga anak ko. Yung po yun no, makikita mo yung beauty ng Panginoon sa ginagawa in your marriage, in your family, in your academics, in your profession. Minsan meron dito, bawa may problema sa opisina, ikaw yung naging solusyon. Isang Kristiyano ang kailangan pala sa opisina na yun para masolusyonan yung isang katagal-tagal ng problema. Di ba kaganda-ganda? That's the beauty. Yun yung pinapakita po nun. Next, lapit na tayo. Good. Sumunod po, ayan, humility. Kaya sabi po ni Isaiah, sino ako? Alam nyo yun, sabihin nyo sa sarili ninyo, tao po ko, Panginoon. Sige, sabihin nyo, tao po ko, Panginoon. At kabuti-buti mo. Tao po ko, Panginoon. Gamitin mo po. God shows that we are human, but once we align our plans, pangarap natin, ilagay natin sa Panginoon, mangyayari din. Anong problema ni King Uzziah? Hindi niya inalign yung kanyang plano sa Panginoon. On the latter part, nung wala na yung mentor niya, si Isaiah, si Zechariah, nung nawala na yung mentor niya si Zechariah, nagsarili na siya. Hindi niya inalign yung plano niya sa Panginoon. Mga kapatid, my question,
nagpapamilya ka ngayon, inaalign mo ba ang iyong pamilya sa Panginoon? Hinaayaan mo ba yung layunin ng Panginoon na maging ganap sa pamilya mo? You know what? Yun po yung key. Patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon habang patuloy tayo nagpapakumbaba. Sino dito gusto pagpalain? Ako, taas ang kamay. Lahat tayo. O what's the key? Magpakumbaba. If you have received blessing and you know that it's more than enough, you share. Hindi po yung, baiktad po to alam ng mga kapatiran, ang galing mong kumanta, ang galing mong magsalita, pero sabi mo, ay, hindi yung karapat-dapat dyan. Ay, sa iba na lang yan. Mali po yun. Hindi po yun pagpapakumbaba. That's false humility. Iba yung, ay, meron ba akong talento? O sige, sana ko magiging kapaki-pakinabang sa Panginoon. I will serve the Lord. So, with that, pag tayo daw po ay nagpakumbaba, now we will see the holiness ng Panginoon. Yung kabutihan ng Panginoon. Tandaan po natin, tingnan nyo di ba, okay, bago tayo maging Kristyano, ako po, naging sakristan po ako. Nagsiserve po ako sa Catholic. Di ba, ang palaging pinipicture sa Catholic, ang layo-layo ng Diyos, kailangan mo munang lumuhod, simula doon sa pinto, papunta dito sa altar, para mapatawad ka ng Panginoon. Pero ang sabi lang ng Panginoon in John 3:16, di ba? I-receive mo lang ang Panginoon because for God so loved the world that He gave His one and only Son. Once you repent, ikaw ay sinabi mo sa Panginoon ang iyong mga kamalian at tinanggap siya at nakakilala mong pagpapatawad ng Panginoon, that's the time. You're now part of the family. Minsan pa nga, sabi doon, kahit hindi ka pa naghumingi ng kapatawad, pinatawad ka ng Panginoon because it's the goodness of God that lead us to repentance. Ang tindi nun, bubusugin ka ng Panginoon ng kanyang kabutihan hanggang sa, wala na Lord, bibigay ko na talaga lahat-lahat. As the Lord prosper us in all areas of our life, remain humble sa Lord. Amen po. Walang sino man pwedeng magmalaki. Amen po ba? This church, sabi ko kay Kuya Jimmy, alam mo Kuya Jimmy, yung church nyo, sayang to eh. Sabi ko sa kanya, sayang to. Kasi ang gagawin ng Lord, magiging LED yan eh. LED. Alam nyo ba yung LED? Yung pag nanonood kayo ng concert, yun na yung background. Tapos nagbabago na yung yung nasa likod, nandun na yung lyrics. I go, you know why? Because you have life in Christ. You have a humble leaders, Pastora Susan and Pastor Jimmy. They are 100% humble. I know them. I know how they surrendered their life sa Lord. I know their humble beginnings, paano sila nagsimula, anong pinagdaanan nila. Kaya po nung tumawag sa akin si Bishop, Pastor, kailangan ng pampintura, 2 balde. Sabi ko, wala pong problema yan, Kuya Jimmy. Ang sarap po kasi magtanim dun sa ganung magandang puso, yung marunong magpakumbaba. Okay po ba? Kung pwede lang po natin pagyabang ang Panginoon. Sige, kung mayabang tayo, yun. Si Lord po yan. Pag inatan po niya, si Lord po yan. Then the last is festivity. Bakit? Imagine mo, ito lang yun mga kapatid. Imagine mo sa lahat ng mga tao na pwede naman niyang akayin, bakit ikaw yung inakay ng Panginoon para gamitin yung tao na katabi mo na magbago?
Sino ba yun? Yung mister ko? Ay, yung misis ko. Binago ako ng misis ko kasi siya yung nag-akay sa akin. Imagine nyo, maraming na bagong komunidad dahil sa isang kaluluwa na sinurrender sa Panginoon. If Bishop Jimmy did not surrender his life to the Lord, you are not here. Kung hindi po tumugon si Ate Susan at si Kuya Jimmy sa kanilang pagtawag, wala po lahat ito. Wala yung pagbabago ng buhay. Wala kang maririnig na pag-asa. Walang Kristo sa lugar nito kung hindi nila sinurrender ang buhay nila sa Panginoon. Kaya sa bawat kaluluwa po na inaakay ng Panginoon sa atin, sabi doon, nagpupunyagi ang kalangitan. Libo-libong anghel ang nagdidiwang. Can I ask yung mga first-timer po? You know this your first time? Can we give the best clap offering Life in Christ? They are here because there's something missing, kulang sa buhay nila. Ano yung kulang? Ang Kristo, ang Panginoong Yesus. Now, can we all stand? Reality, diversity, humility, festivity, beauty. Maintindihan natin lahat yun. Isaiah 6, pinakita niya ng Panginoon gaano siya kabuti. Here, my question, the last question, bro. Babalik ako sa question. Nakita mo ba ang Panginoon sa araw na to? Sa iyong pag-uwi, iiwanan mo ba yung nakita mong Panginoon? O kasama na narito sa puso at isipan mo? Just like you guys, I'm the same person na nandyan na nakupo before. Katulad din po ninyo ako na hindi ko naintindihan sino ang Panginoon. But today, sa araw na to, let this be your declaration. Nakita kong Panginoon doon sa kapahayagan ng Isaiah 6. At sa bawat salita ni Pastor Nilo, nangungusap ang Panginoon sa akin. Meron siyang bawat salita na nagre-remind sa akin na tanggalin mo na yan, bitawan mo na yan, tama na yan. Bakit? Nung nagre-respond yan sa heart mo, sa mind mo, si Lord yan. The Lord is talking to you right now. If the Lord is talking to you right now, you're seeing Him. Nakikita ang Panginoon. And time will come, sabi mo, oh, taste and see that the Lord is good. Darating yun. Napakabuti ang Panginoon. Let's bow our head as we pray. If this is your time, if ito po yung unang araw mo, mag-celebrate tayo. Kasama mo ako. Huwag mong kalimutan. Si Pastor Nilo, yung nag-preach noon, na-bless ako. May nabago. Nung araw na yon, ibang araw na yon. That's my day one for the Lord. That's my first day ng aming journey with the Lord. Dati, hindi kami nagpe-pray pag kumakain. Dati, pag meron kaming dinner time o lunch, pagka kakain kami ng mga anak namin, hindi kami marunong mag-pray. Pero because of this, mamaya, tanghali, sasabihin mo sa anak mo, anak, mag-pray muna tayo. Pasalamat tayo sa Lord. Because nakita mo ang Panginoon. At sa paggising mo bukas, ang una mong babanggitin, salamat, Jesus. Nakita kita sa araw na to. Right now, bow our heads, pray, Lord, we ask for your presence.
Let your Holy Spirit dwell upon us, Panginoon. Dalayan ko ang iyong banal na Espiritu. Dumaloy ka, mangusap ka sa puso namin, sa aming mga isipan. Kung meron man po kaming nagawang pagkakamali, patawarin mo po kami, Panginoon. Patawarin mo po ako. Hangad ko sa araw na to ang iyong kapatawaran, Panginoon. Salamat at hindi ka nag-atubili, Panginoon. Salamat na hindi mo ako hinusgahan kung sino ko ayon sa aking kamalian. Bagkus niyakap mo ko sa aking kadumihan. At ngayon nililinis ang aking kaluluwa. Panginoon, sa iyo lamang at wala ng iba. Inaasa ko ang aking buhay sa iyo lamang at hindi sa tao. Wala ng iba. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus. Sa iyo lamang, Panginoon. Kaya po, let's worship our Lord.